Huwag mo nang dagdagan, tatay. Hindi na natin ito mahihila. Kailangang mahila kahit mahirap. Kung hindi, paano na ang matrikula ng bata? Tsaka, ang katiwala sa konstruksyon ay malaki ang tiwala sa atin. Hindi man lang tayo binabantayan. Ano bang masama kung magdagdag ng laryo? Mag-ingat ka. Tulungan mo akong itulak ito. Heto na. Bibilang ako ng 1, 2, 3. Ibuhos mo ang lakas mo. 1, 2, 3. Halika na. Hawakan mo ang manibela. Ako ang magtutulak. Sige. Diinan mo, diinan mo. Ayusin ang direksyon. Ituwid mo, sige. 1, 2, lakad. Tatay ng anak ko. Doktor, iligtas niyo ang asawa ko. Dito. Doktor, kumusta po ang binti ng asawa ko? Bali ang binti, kailangang dalhin sa ospital ng bayan para maoperahan. Magkano po ang magagastos sa operasyon? Kung gusto mong maisalba ang binti, kailangan ng $10,000. $10,000. Kaming mga magsasaka, ilang libo lang ang kinikita sa isang taon. Ano na ang gagawin namin? Manggagamot. Sa loob ng 1 taon, hindi ako kikita ng $10,000. Baka pwedeng balutin nyo na lang ito. Uuwi na lang ako para magpahinga. Tatay, Balutin nyo na lang po ng simple. Giing wala talaga akong silbi. Kailangan ni Tianming ng pera sa pag-aaral. Saan tayo kukuha ng $10,000? Hindi natin pwedeng pabigatan ng bata. Hinayaan kitang sumama sa akin at magdusa ng halos buong buhay mo. wag. Tianming. Hello tatay. May magandang balita ako. Lumabas na ang mga marka, 720 puntos. Sabi ng guro ako raw ang top notcher ngayong taon. Sabihin mo agad ito kay nanay. Narinig mo ba yon? Naging kampeon si Tianming, ang top notcher. Talaga, Totoo. kampiyon. Linyong niyan ikaw na walang kwenta. Puro ka na lang sakit sa ulo. Ako? Jianghai, Anong ginagawa nyo? Kailangang magpahinga ng pasyente. Anong pahinga umalis ka nga? Linyong niyan, wala ka talagang silbi. Puro ka lang kamalasan. Mabuti na nga ang loob ko na ipasok ka sa konstruksyon, pero ikaw, dinala mo pa ang sarili mo sa ospital. Tigil ang trabaho sa site ngayon? Alam mo ba kung magkano ang nalugi sa akin? Jianghai, kuya mo siya. Pupwede bang makipag-usap ka ng maayos? Huwag mo yang banggitin sa akin, kuya mong walang kwenta. Noong tinanggal ang pamilyang Lin sa angkan, bago pumanaw si tatay, umasa siyang magtatagumpay ang mga anak para makabalik sa angkan. Pero ikaw, araw-araw, pagsasaka lang sa nayo ng alam mo, wala kang narating sa buhay. Ang asawa mo ay naghihirap dahil sa iyo, ang anak mo ay nahihirapan din. Ngayon gusto mo pang magbayad ako? Sabihin mo, lalaki ka ba talaga? Jianghai, patawarin mo ako. Wala akong silbi. Patawad talaga. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang umiyak sa harap ko. Ngayong araw, itong kasunduang absuelto. Pirmahan mo na? Baka mas maagang magbukas ang construction site, magkapatid pa rin tayo. Pero kapag hindi mo pinirmahan, sisiguraduhin kong ang buong pamilya nyo ay hindi patatahimikin. Pirma. Kasunduang absuelto. Kapag pinirmahan ito, wala na tayong makukuhang kahit isang sentimong bayad. Jianghai, kailangan ng kuya mo ng pera para sa operasyon. Kailangan din ni Tianming ng pera sa pag-aaral. Kuya mo siya, wag mo namang gawin ito. Wala akong pakialam. Pirma. Pipirma ako. Tatay niya. Pipirma ako. Hindi na kita pahihirapan. Pipirma ako. Ito ang $3,000 na ibibigay ko. Huwag nyo nang sasabihing may utang ako. $3,000 lang. Paano na ang matrikula ni Tianming? Huwag kang mag-alala. Kapag nakalakad na uli ang binti ko, ibebenta ko ang lahat. Itotodo ko na ang lahat. Makakaipon din ako ng pera. Tatay,
Tatay. Ang binti niyo. Ay, ayos lang. Isang buwan, makakalakad na uli si tatay. Ayos lang. Guiying, dito ka na lang maghintay. Kaya ko na ito mag-isa. Sinasabi ko sa iyo, si Tianming, hindi man lang nag-tutorial, pero naging kampiyon pa rin. At nakapasa pa sa universidad, sa kabisera. Ano naman ang Universidad ng Cabecera? Cabecera yon. Hindi lugar para sa mga mahihirap. Ang matrikula ay $50,000 to $60,000. Ang kuya ko, isang lumpu lang siya. Hindi niya iyon kakayanin. Sinasabi ko sa iyo, wag na wag mo siyang papahiram. Noong nakaraan, humiram siya ng 3,000, hindi pa niya binabayaran. Hindi pa kita napapagalitan tungkol doon. Hinding-hindi ko siya papahiram. Bakit ka nandito? Kuya, pumunta ka na lang sana. Bakit may dala ka pang gamit? Sapat na ang pagpunta mo. Galing ito sa sarili nating taniman. Malinis ito at walang pestisidyo. Wag. Walang upuan para sa iyo rito. Tumayo ka lang at sabihin ang pakay mo. Si Tianming, nakapasa sa Universidad ng Cabecera. Ang matrikula at iba pang gastusin ay medyo malaki. Kaya naisip ko na humiram ng $20,000. Gagawa ako ng kasulatan. Babayaran ko sa susunod na taon. Ay, kuya, magandang balita ang pag-aaral ng bata. Magkamag-anak naman tayo. Masaya kami para sa iyo. Kaya lang, hindi pa nagbubukas ang construction site namin. Wala rin kaming masyadong pera ngayon. Itong $2,000 ay munting tulong lang namin. Kunin mo na ito. Ito. Kuya, bakit? Kulang pa ba sa iyo? Tama na yan. Ay, kunin mo na kapag binibigay. Naiinis ako kapag nakikita ang pagiging walang kwenta mo. Sinasabi ko sa iyo, kung alam lang ni tatay na ganyan ka na ngayon, babangon yon sa kabaong para turuan ka. Alis na. Ang malas mo, nakakaabala sa negosyo ko. Mahal. Asawa ko, huwag ka nang magalit. Magpahinga ka na sa loob. Ako na ang bahala sa tindahan. Tingnan mo ang mga pobre mong kamag-anak. Bakit sila ganyan? Kamag-anak naman tayo. Sugatan pa ang binti mo. Ang mahirap sa bayan ay hindi pinapansin. Ang mayaman sa bundok ay dinadayo pa. Ang kasabihang iyan ay totoong-totoo talaga. Linyong niyan. Baldado na ang binti mo. Gumagala ka pa rin. Teka lang, ito ba ay namamalimos ka na at pinalayas ka? Kapitan, may gagawin pa ako sa bahay. Aalis na muna ako. Huwag kang umalis. Dahil ang anak mo ay estudyante sa kolehiyo na, iba na talaga ang dating. Pati ako na kapitan ng baryo ay hindi mo na iginagalang. Heto ang utak ko. Nakalimutan ko na. Nakailanman ay hindi mo ako iginalang. Kung hindi ay bakit noong eleksyon ay nagawa mo akong iboto ng hindi. Kapitan, ano po ang sinasabi niyo? Lahat iyon ay lumang hindi pagkakaunawaan. Ngayon, si Tianming ay estudyante sa kolehiyo na at aalis na siya. Nagmamadali kami ng tatay niya na makalikom ng pampaaral niya. Sabi nga sa kasabihan, tumulong sa gipit hindi sa tamad. Ang pamilya nyo ay walang makain araw-araw. Baldado pa ang binti ng asawa mo. Sino ang maglalakas loob na magpahiram sa inyo? Pero, alam mo, sa ating baryo, mahirap magkaroon ng estudyante sa kolehiyo. Bilang kapitan ng baryo, hindi ko naman hahayaan na ang bata ay hindi makapag-aral. Kuya Jinsi, handa kang tulungan si Tianming na mag-aral. Huwag kang mag-alala. Ang perang ito, itataya ko ang buhay ko para mabayaran ka. Sa buhay na ito, tatanaw ako ng utang na loob. Kung hindi man sa buhay na ito, sa susunod na buhay. Magsisilbi ako sa iyo kahit ano. Sige na, tama na. Huwag na ang pagsisilbi. Ang tungkol sa susunod na buhay ay huwag mo nang banggitin. Gusto mo ng pera. Ganito na lang. Ito. Kung papayag ka na gumapang sa pagitan ng mga binti ko, pag-iisipan ko ang pagpapahiram sa iyo. Kapitan, ano po ang sinasabi niyo kung ayaw niyo ay huwag? Bakit kailangang mang-insulto? Hipag. Ano ba ang sinasabi mo? Hindi ba? Sinusubukan ko lang ang inyong katapatan. Puro salita lang. Hihingi ka ng pera at dapat ibigay ko agad. Yung niyan,
Bakit naman? Jin Sinsi, pakiusap, tulungan mo ako. Talagang wala na akong mapuntahan. Tingnan mo ang anak mong iyan. Ang lakas din ng loob na akitin ang anak ko. Halika. Gapang. Gumapang ka rito. Ang pera ay ipapahiram ko sa iyo. Kung gusto mo ng pera ay gumapang ka. Gapang. Gapang, 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 gapang. Kayo, ano ang sinasabi niyo? Gusto mo ba? Mahal, ano ang ginagawa mo? Naging duwag ako ng matagal, basta magkaroon ng kinabukasan si Tianming. Gagawin ko ang lahat. Mahal, Gapang, gapang. Gapang, gapang. Gapang, gapang. Gapang, gapang. tatay niya. Gapang, gapang. Gapang, gapang. Gapang, gapang. Tatay niya. Gapang, gapang. Tatay Gumapang niya. ka na. Tatay. Ano ang ginagawa niyo? Tatay, tumayo ka na. Anong ginagawa mo? Sabi ni Tito Jinsi, kailangan gumapang ng tatay mo sa pagitan ng mga binti niya para pahiramin ka ng pampaaral. Tatay, bakit mo naman inaapi si Tito yung niyan? Sinusubukan ko lang. Ang katapatan nila, baka kasi hindi sila magbayad. Para sa kaunting pera, ang ganyang kababang bagay ay nagagawa mo. Ang mukha ng pamilyang Lin ay ipinahiya mo ng husto. Tianming, ilayo mo na ang tatay mo. Huwag mo siyang hayaan na mapahiya rito. Tatay, nagsisikap ako para hindi na kayo maliitin ng iba. Pero ngayong araw, titigil na ako sa pag-aaral. Anong sabi mo? Sabi ko, titigil na ako sa pag-aaral. Para lang makapagkolehiyo ako, ay hinahayaan mong apihin kanila. Mas mabuti pang tumigil na lang, magtatrabaho na lang ako para kumita ng pera. Lapastangan. Ang lakas ng loob mong tumigil. Pinaghirapan mo ang pag-aaral ng maraming taon, tapos hihinto ka lang ng ganyan. Kami ng nanay mo. Nahirapan kaming pag-aralin ka. Nahihiya ka ba sa lolo mo? Sa ating mga ninuno. Halika rito. Tatay, kumalma ka lang. Halika rito. Ako, papatayin kita sa bugbog. Papatayin kita. Papatayin kita. Tatay, huwag mo na siyang paluin. Tianming, humingi ka na ng tawad sa tatay mo. Tatay, patayin mo na lang ako. Mas gusto ko pang mamatay. Kaysa makita na isinusuko mo ang iyong dangal. Dangal. Kasalanan ko ito. Wala akong silbi. Kahit ang matrikula ng anak ko, hindi ko man lang maipon. Tatay, Ang lolo mo, 20 taon nang patay, pero hindi pa rin mailibing sa libingan ng mga ninuno. Kasalanan ko dahil wala akong kakayahan. Minamaliit nila ako. Malas daw ako. tatay, Buong buhay akong naghirap at buong buhay niyo rin. Akong minaliit. Ngayon dahil sa akin, hindi na makakapag-aral ang anak ko. Ano pang silbi ng buhay ko? huwag na tatay. Ano pang silbi? Ano pang silbi? Ano pang silbi? Tatay, huwag na. Tatay, ako na lang ang saktan mo. Saktan mo ako. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko, anak. Patawad po. Nagmamadali lang ang tatay. Gusto ko lang na magtagumpay ka. Pangarap para sa anak. Para parangalan ng lahi. Anak, makinig ka sa akin. Huwag kang hihinto sa pag-aaral. Huwag kang tumulad sa akin. Nakayod sa bukid, nagbubungkal ng lupa habang buhay. Anak, kapag hindi ka nag-aral, matutulad ka sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Mag-aral ka. Nakikiusap ako sa iyo. Tatay, Tianming, ikaw ang tanging pag-asa namin. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Para sa akin at sa tatay mo, magtagumpay ka.
Tatay. Nanay, sumusumpa ako na ako ay magtatagumpay at magiging dangal ninyo. Halika na, halika. Sa wakas ang nayon natin ay may estudyante sa kolehiyo. Tayong lahat ay magbigay ng suporta. Matandang Lin, ito ang munting tulong ko. Hindi biro ang mag-aral. Tianming, hindi ka lang pag-asa ng pamilyang Lin, kundi pati ng Nayong Li. Mag-aral kang mabuti sa lungsod. Huwag mong ipapahiya ang Nayong Li. Tianming, nakikita mo ba? Ang pagkakataon mong makaalis ay dahil sa mga kanayon gamit ang pinaghirapang pera na inipon ng paunti-unti. Tandaan mo, dapat marunong tumanaw ng utang na loob kapag naging matagumpay ka na at nakamit ang magtagumpay. Bumalik ka rito at suklian ang kabutihan nila. Tito, Lolo, Tita, Lola, hinding-hindi malilimutan ni Tianming ang inyong malaking kabutihan. Sa hinaharap, susuklian ko ito ng higit pa. Tumayo ka na, tumayo ka na. Mga magkakapitbahay tayo, hindi na kailangan. Kuya Tianming, patawad. Hindi dapat si tatay. Naging ganoon kay Tito Yong niyan. Mayroon akong $20,000 dito. Kunin mo ito. Para sa iyong matrikula. Hindi mo kailangang bayaran. Tanggapin mo. Kuya Tianming, isa lang ang hiling ko. Huwag mo akong kakalimutan pag alis mo. Hihintayin kita rito sa nayon. Hinding-hindi kita malilimutan. Sa pagbabalik ko, ay ang oras ng pagpapakasal natin. Ikaw, si Lin Tianming. Lin Tianming, lalaki, 22 years old. Top 1 sa finance, sa Universidad ng Kabisera, sa isang pandaigdigang kompetisyon ay naging tanyag ka. Ngunit biglang huminto sa pag-aaral at nawala ng 3 taon. May mga sabi-sabi na dahil sa krimeng pinansyal ay nakulong ka ng 3 taon. Ngunit sa pagkakaalam ko, ikaw ay nasa ilalim ng lihim na tawag at tinulungan ang bansa na lutasin ang maraming kasong internasyonal at isa ka rin sa pinakamalaking konsortium sa mundo, ang Yuxuan Consortium, isa sa mga kandidato para sa bagong CEO. Sa mundo ng negosyo, ikaw ay isang sikat na bituin. Ano sa tingin mo? Tama ako, di ba? Nagkakamali ka ng taong kinakausap. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko? Ako si Ye Waning, ang nangungunang babaeng CEO sa Kabisera. Mayroon akong bilyon-bilyong dollars. Pakasalan ka at maging asawa mo. Ano sa tingin mo? Pasensya na. Wala akong interes sa iyo, pero kung itutuloy mo pa ito, mapipilitan akong tumawag ng pulis. Binibini, itong si Lin Tianming ay mukhang ordinaryo lang. Posible kayang nagkamali talaga kayo ng tao. Kung isa lang siyang ordinaryong tao, sa alok kong tulad nito, bakit hindi siya natitinag? Mag-imbestiga pa kayo. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Ngayon ang board meeting ng Yuxuan Group, ang makasaysayang sandali para kumpirmahin ang bagong CEO. Kung magkakaroon tayo ng magandang ugnayan, ang Longteng Group ay maaring umangat pa ng higit.
Boss Lin, ang mga board of directors ay naghihintay na sa conference room. Naiintindihan ko. Simula ngayong araw, si Ginoong Lin Tianming, ang bagong CEO ng Yuxuan Group. Mayroon pa bang tumututol? Siya na isang baguhan at batang paslit. Anong karapatan niyang maging CEO? Tumututol ako. 10 minuto ang nakalipas. Ang iyong mga shares ay binili na ni Boss Lin. Walang bisa ang iyong pagtutol. Ikaw ay sibak na sa trabaho. Ano? Lin Tianming, napakasama mo. Bakit? Lin Tianming, buwisit ka. Mayroon pa bang tumututol? Wala na po. Tumayo ang lahat. Batiin si Boss Lin. Pagbati, Boss Lin? Pagbati, Boss Lin? Pagbati, Boss Lin? Sigurado ka bang ito na ang lahat ng impormasyon ni Lin Tianming? Mamye, maliban sa 4 na taon na nawala si Lin Tianming, ang lahat ng detalye ng buhay niya ay narito na. Hindi ko akalain na ang isang henyo sa negosyo ay nagmula lang pala sa isang maliit na nayon. Ibigay ang utos ko, bilhin ang maliit na nayong iyon at ang lupain sa paligid nito, demolition at ayos. Bibigyan ko ang ating bagong CEO ng isang malaking regalo. Boss Lin, Boss Lin, ang CEO ng Longtao Group na si Yawaning, ay binili ang lahat ng gusali sa Nayong Li. At ang mga karatig lugar nito, balak daw ang demolition at ayos. Malamang ay alam niya ang iyong pagkatao. At sinasadya niya ito. Yewaning. Siya nga, pero pinaalalahanan niya ako. 4 na taon na. Dahil sa isang sikretong misyon, nawalan ako ng balita sa pamilya ko. Panahon na para umuwi at bumisita. Tagapangulo Lin, ano po ang kailangan ninyong gawin ko? Noong umalis ako sa bundok, dahil iyon sa tulong ng mga tao sa Nayong Li, magdala ng $1 trillion bilang pambayad sa utang na loob. Samahan mo akong umuwi sa amin. Opo. Xiao Sui, huwag ka nang magpagod. Ako na. Ayos lang ako na ang maghuhugas. Sige na, pumunta ka na. Kaarawan ng tito mo ngayon. Samahan mo siyang mag-usap. Sige po. Haha. Tito, namimiss niyo na naman si Kuya Tianming. Ang batang si Tianming, ilang taon na, wala pa ring balita. Sa bawat araw, ang puso ko ay parang may nakadagan na malaking bato. Tito, mabait ang langit sa mabuti. Si Kuya Tianming, siguradong magiging maayos siya. Xiao Sui, pasensya na sa hirap mo nitong mga taon. Nay! Ikaw na bata ka. Yue, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Kung hindi pa ako pumunta, hindi ko malalaman kung gaano katagal sasayangin ng Lin Tianming na yan. Ang panahon ng anak ko. Ito, Ang galing mo talaga. Mas madalas ka pa rito kaysa sa sarili nating bahay. Tara na, alis. hoy, Yue, Nay, ano bang ginagawa niyo? ito. May balita na ba kay Tianming? Yue, sabihin mo na kung may ginawa si Tianming na masama kay Xiao Sui. Ako mismo ang lulutas sa kanya. Hemp, ang anak mo, hindi lang sa anak ko nagkasala, kundi sa buong baryo natin. Ang walang kwentang si Lin Tianming, matagal nang napatalsik sa Universidad ng Kabisera. Ano? Yue, huwag kang magsalita ng ganyan. Ang Tianming namin ay isang napakabait na bata. Hinding-hindi siya mapapatalsik. Tama. Paanong hindi posible? Nung pumunta ang tatay ko sa kabisera para sa trabaho, nakita niya mismo na patalsik ang lalaking yan dahil sa krimeng pinansyal sa Universidad ng Kabisera. Siguro, ngayon, nabubulok pa rin siya sa kulungan. Ito. Nay, imposible yan. Huwag kang maniwala kay Litiansi. Naiinggit lang siya kay Kuya Tianming. Hindi Ikaw, ako, naiinggit sa kanya. Hahaha, huwag ka nang magbiro. Tingnan mo nga, ang kalagayan ng pamilya nila, kahit pa nakatapos siya ng kolehiyo, anong silbi nun? Walang kwenta yun. Maikukumpara ba yan sa pamilya namin na 3 henerasyon ng negosyante? At saka,
Ang tatay ko ay hepe na ngayon ng Departamento ng Demolisyon sa bayan. Kahit pa malaking tao sa kabisera, sa harap niya may boses ang tatay ko. Kung sabi ng tatay ko na nakulong siya, ibig sabihin ay marumi talaga siya. Hindi. Hindi ako naniniwala. Si Kuya Tianming, hindi siya ganoong klaseng tao. Oo nga, ang Tianming namin ay isang mabuting bata. Hinding-hindi siya gagawa ng krimen. Sige, ayaw ninyong maniwala ha? Sige, pag-usapan natin ito. Umalis si Lin Tianming sa bahay. 4 na taon na ang nakalipas, di ba? Nagparamdam ba siya kahit minsan? Noong kakaalis lang niya, walang cellphone, maiintindihan ko pa. Pero sa tagal ng panahon, tumawag man lang ba siya? Ha? Makatuwiran ba yan? Imposible, Yue. Noong umalis si Tianming, nangako siya sa akin na hinding-hindi siya gagawa ng masama. Pangako. Ang pangako ng isang preso, mapagkakatiwalaan ba? Linyong niyan, tingnan mo ang pagpapanggap mo na mukhang kagalang-galang. Tingin ko ay hindi ka rin mabuting tao. Tianming, nitong mga nakaraang taon, ano ba talaga ang ginagawa mo? Ikaw pa ang nagrereklamo. Sasabihin ko sa iyo, linyong niyan. Sinayang ng anak mo ang 4 na taon ng anak ko. Hindi pa tayo tapos. Nay, ginusto ko po ito kahit hindi lang 4 na taon, kahit 6 o 10 taon pa, handa akong maghintay. Ikaw na bata ka. Dalaga ka na. Bakit wala kang hiya? Tia, huwag na po kayong magalit. Yue, pag-usapan natin ito ng maayos. Bakit mo pinapalo ang bata? Huwag kang magpanggap na mabait. Ang hirap na ng pamilya nyo. Preso pa ang anak mo. Kahit makalaya siya ay wala siyang mukhang ihaharap. Kung gusto mo talaga ang ikabubuti ng anak ko, paalisin mo na siya agad. Tama na, Yue. Huwag na nating ituloy. Ang pamilya namin ay talagang nagkasala kay Xiao Sui. Xiao Sui, huwag mo nang hintayin si Tianming, ang tarantadong iyon. Ngayong araw, sumama ka na sa nanay mo. At umuwi na kayo. Tara. Alis na. Ang malas talaga ng pinsan ko dahil nagustuhan niya ang anak nyo. Ikaw na bata ka. Tara na. Itay, siguro tawagan natin si Tianming. Ito, baka may hindi lang pagkakaunawaan. 4 na taon na, walang balita kay Tianming. Hindi man lang siya tumatawag sa atin. Kung tatawag tayo ngayon, sa tingin mo ba sasagot siya? Kung sasagot siya, milagro na iyon. Anak, nasaan ka na ba talaga? Itay, Tianming, tumatawag si Tianming. Hello. Tianming, ako ang tatay mo. Tianming, ikaw ba? Hello, Tianming? Magsalita ka naman. Tianming. Hello. Tianming? Bakit ganito? Hello? Bakit walang signal? O kaya, subukan mong tawagan ulit. 4 na taon na. Hindi man lang nagparamdam ang batang iyon. Kung gusto mo ikaw ang tumawag, hindi ako tatawag. Ang tigas talaga ng ulo mo. Atensyon sa lahat ng mga taga-nayon. Magpunta kayo sa opisina ng nayon. May magandang balita ako para sa inyo. Itay, ang pagtawag ni Tianming ay nangangahulugang maayos lang siya. Kausapin natin ang kapitan ng baryo. Baka sakaling may pagkakamali lang. Tama. Tara na. Dahan-dahan lang. Hintayin mo ako. Halikayo. Lahat. Nandito na ba ang lahat? Mga kababayan. Pinatawag ko kayo rito ngayon dahil may magandang balita na sasabihin sa inyo. Ang ating Nayong Li ay sinuwerte na. Ang Longteng Group mula sa lungsod ay interesado sa ating nayon at dito sa ating nayon, sila ay magtatayo ng isang ecotourism resort. Mabuti. Dahil dito, ang bawat pamilya sa ating nayon ay makakatanggap ng bayad na $100,000. Mabuti. At isa pa, magtatayo rin sa ating nayon ng pinakamagandang paaralan sa buong paligid. Kaya ang ating mga bata sa kanilang pag-aaral ay hindi na kailangang maglakad sa mahabang 20 kilometers na daan. Mabuti.
Salamat po sa ating kapitan ng baryo. Dahil sa proyektong ito, siguradong uunlad na ang ating nayon. Ang ating nayon na may mabuting pinuno gaya ng kapitan ay tunay na pinagpala ng mga ninuno. Tungkol dito, kung pag-uusapan ang merito, ang una nating dapat gawin ay pasalamatan ang mula sa opisina ng demolisyon na si Director Lee. Isipin nyo, kung wala si Director Lee na nakiusap sa Longteng Group, papansinin ba nila ang nayon natin? Ang swerteng ito ay hindi darating sa atin. Salamat kay Director Lee. Salamat. Si Director Lee ay aking tatay. Ang galing ni Ginoong Lee. Ang ating pangunahing gawain ngayon ay bumalik tayo at kausapin ang mga matatanda tungkol sa lupang ito. Jinsi. Sabihin mo na ang pakay mo. Busy ako. Halika. Jinsi. Ito, tungkol kay Tianming. Ito, baka may hindi pagkakaunawaan. Pwede ba nating pag-usapan ito ng maayos at malinaw? Hindi pa kita sinisingil, pero heto ka't lumalapit. Sige, dahil nandito ang lahat, tatanungin kita, ang iyong anak, na nag-aral sa labas, ang bawat bahay sa Nayong Lee, hindi ba't nag-ambag ng pera at nagbigay ng tulong? Oo nga. Ang sarili kong anak na babae ay araw-araw na pumupunta para alagaan kang lumpo. Sabihin mo nga, dito sa ating nayon, sino ang nagmaltrato sa iyo? Wala po. Walang nagmaltrato. Ngayon tatanungin kita, ang iyong anak ay ipinahiya ang Nayong Lee hanggang sa kabisera. Alam mo ba iyon? Hindi niyo pa ba alam? Ang kanyang anak, si Lin Tianming, ay napatalsik sa universidad at ngayon ay nakakulong. Nakakulong. Tama, nakakulong siya. Nakakahiya talaga. Sayang ang tulong namin para sa pag-aaral niya. Naging salot lang sa lipunan. Jinsi. Wala akong ibang ibig sabihin. Ang anak kong si Tianming ay masikap bata pa lang. Mabuti siyang bata. Hindi siya salot sa lipunan. Ibig mong sabihin ay pinagbibintangan ko siya. Balak ko pa sanang bigyan ng muka ang matanda. Tiansi. Tio, nandito ako. Halika, ipakita mo sa kanya. Sige po. Marunong ka bang magbasa? Babasahin ito ni Tiansi para sa iyo. Jinsi, hindi ko akalain. Itong si Tianming, kung bakit siya, nagkamali ng ganito kalaki. Jinsi, kung may galit ka man, sa akin mo na lang ibuhos. Huwag mo nang pahirapan ng bata. Wala akong galit. Sabihin mo yan sa lahat. Mga kanayon, ako si Lin Yongnian. Binigo ko kayong lahat. Isa akong makasalanan. Pinalaki ko ang ganitong anak. Binigyan ko ng hiya ang Nayong Lee. Tatay ng anak ko. Mga kanayon, tingnan nyo, tayo ay magkakapitbahay. Halos buong buhay nating magkasama. Itong si Tianming, nakita nyo siyang lumaki. Kung anong klaseng bata siya, alam nyo namang lahat yan. Si Tianming ay anak ko. Hindi ko siya napalaki ng tama. Kayo, sa akin na lang kayo magalit, mga kanayon. Ako ang mananagot. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nagmamakaawa ako. Tatay. Tama na yan. Asawa niya. Tumigil ka na. Huwag nang magdrama. Sige. Ikaw ang nagsabi niyan na magbabayad ka. Kung talagang nagsisisi ka, ganito na lang. Bibigyan kita ng paraan. Ang nayon natin, hindi ba gigibain na ang lupa ng bahay niyo? Sa tingin ko, huwag mo nang kunin ang perang pambayad doon. Ilabas mo, ibahagi sa lahat at ayos na, di ba? Sige. Hatiin na yan. Bakit ayaw mo pa rin? Nanghihinayang ka. Linyong niyan. Ang galing mong magsalita. Pero ngayong ibibigay na, ayaw mo na naman, di ba? Tingnan mo ang itsura mo. Lalaki ka ba talaga? Sinasabi ko sa'yo. Huwag kang magtaka kung bakit nakulong ang anak mo dahil ito ay kung ano ang puno. Siya ring bunga. Mga kanayon, ang bahay na ito, huwag nyo namang gibain. Ito ay iniwan ko para kay Tianming. Kapag giniba ang bahay na ito, ang tanging tahanan ni Tianming ay mawawala. Hindi ako matahimik kapag namatay. Mga kanayon, nagmamakaawa ako. Iwan nyo na ang bahay sa akin, mga kanayon. Linyong niyan. Ang layo ng iniisip mo. Ano naman kung mababantayan mo? Nagpalaki ka ng isang preso, ang mukha ng pamilyang Lin. Matagal mo nang ipinahiya. Sa lagay mong yan, may mukha ka pa bang ihaharap sa tatay mo? Tama. Linyong niyan. Ang duwag ay duwag. Tanggapin mo na. 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 Tanggap o hindi. Tama na.
Huwag ka nang umiyak. Ikaw, gusto mong magbayad, pero ayaw mong magbigay. Kaya ganito na lang. Ayon sa batas ng nayon, paparusahan kita, tatanggapin mo ba? Ang pamilyang Lin ay marangal sa bawat henerasyon. Ako si Lin Yong Nian ay hindi kailanman gumawa ng masama dahil ang anak kong si Lin Tianming ay nagkamali ng ganito kalaki. Ito ay dahil sa maling pagpapalaki ko. Tinatanggap ko. Tinatanggap ko. Sige. Halika, asawa ko. Dito sa listahang ito, bawat sentimo at piso, bawat sulat at guhit, ay patunay na ang anak mong si Tianming ay binigo ang lahat. Pagbabayad ng utang sa pamamagitan ng parusa, ang utang ng anak ama ang magbabayad. Tanggap mo ba? Nagbigay pa ako ng $5 noon. Ako rin. Sayang lang talaga. Tanggap ko, tanggap ko, tanggap ko. Halika, kunin ang latigo. Guiying, ang kasalanan ng anak natin. Ako ang mananagot. Umalis ka riyan. Umalis ka. Wala kang kinalaman dito. Lin Yong Nian, dahil sa maling pagpapalaki mo, nadamay ang buong nayon. Sa kasalanang ito, lalatiguhin kita ng 10 times. Tatay. Wag na, wag na. Baka mamatay ka na niyan. Ibibigay na namin ang bahay. Patawarin niyo na kami. Kapitan ng baryo, may mahalagang tao sa labas. Noong araw ay tinulungan. Ngayon ay nagbabalik. Ang anak ng pamilyang Lin, si Lin Tianming, na inaruga ng mga kanayon ay narito upang magpasalamat. Binabati namin ang CEO sa kanyang pagbabalik. Tatay, nanay, Hindi ba si Lin Tianming ito? Bakit bumalik ang presong ito? tatay, nanay. Ang suwail na anak na si Lin Tianming ay huli nang nakabalik. Tianming, sa wakas ay nakabalik ka na. Wala ako sa bahay. Ganito niyo ba itrato ang mga magulang ko? Tianming, gumawa ka ng malaking kasalanan. May mukha ka pang bumalik. Wala na akong anak na tulad mo. Tatay, ano ang sinasabi niyo? Lin Tianming, alam mo ba ang ginawa mo? Hindi mo ba alam? Ganito ang mga magulang mo dahil sa'yo. Tianming, hindi ka dapat bumalik. Umalis ka na agad. Nanay, huwag kang mag-alala. Ako si Lin Tianming ay marangal at tapat. Ano ba ang nagawa kong mali? Para paulit-ulit nilang sabihin may sala ako? Tianming, tatanungin kita, napatalsik ka ba sa Universidad ng Kabisera? Ano na? Kanina lang ay napakaingay mo. Bakit? Natahimik ka. Magsalita ka na. Anong kamalasan ito? Tatay, nanay, totoong hindi ko nakuha ang diploma sa Universidad ng Kabisera. Pero, hindi ito gaya ng iniisip nyo na may ginawa akong masama. Sinungaling. Ito ay nakasulat ng malinaw. Nakulong ka dahil sa krimen at napatalsik sa Universidad ng Kabisera. Ipinahiya mo ang buong Nayong Li. Ang batang ito ay salot ng malas. Dahil sa kanya naghirap ang mga magulang niya, may mukha pa siyang bumalik. Tama. Bakit ka pa bumalik? Nakakahiya. Umalis ka na. Layas, umalis ka na rito ngayon din. Dahil lang pala sa isang anunsyo, ganito na ang turing nyo sa nanay ko. Matatanda na sila. Hindi ba kayo natatakot na hindi nila kayanin? Hindi kaya. Kasalanan niya iyon. Dahil nagpalaki siya ng bulagsak na anak. Ang mga hagupit ni Tito ay kulang pa nga. Mga kasama, hindi ba? Bagay sa kanya, bagay lang talaga. Bagay sa iyo. Bagay sa'yo. Lin Tianming, ang kasalanan ng anak ay sa ama. Nagbabayad lang ang tatay mo para sa iyo. Ano ang kasalanan ko? Alam niyo ba ang katotohanan? Sa 4 na taon na ito, tinawag ako sa bansang Shia para sa isang lihim na proyekto. Dahil sa lihim na kasunduan, napilitan akong putulin ang ugnayan sa inyo. Kahit ang anunsyong ito ay para itago ang aking anyo. At napilitan lang akong gawin ito. Totoo kaya ang sinasabi ng batang ito? Ito, tingnan niyo siya. Mukhang agrabyado ang batang ito. Mga kababayan, gamitin niyo ang utak niyo. Paano iyan magiging totoo? Lin Tianming, hindi ka nga nagkamali bilang nakatapos ng kolehiyo. Napakahusay mong gumawa ng mga kwento. Anong karapatan mong sabihing nagsisinungaling ako? Lin Tianming, alam ko na ikaw ang top-notcher noon. Pero ano naman, walang silbi ang marka mo. Sa Universidad ng Kabisera, lahat doon ay matalinong estudyante, walang mahinang estudyante. Kung pag-uusapan ang ugali, wala kang kwenta. Ang mga proyektong
may lihim na kasunduan ay dapat na pambansang proyekto. Isang hampas lupa na tulad mo ay walang karapatan na pumasok sa proyektong iyan. Tama. Lin Tianming, isa kang batang probinsyano. Ang pag-aaral mo ay kami ang nagpondo. Tapos ikaw, sasabihin mong kasali sa pambansang proyekto. Nagyayabang ka lang. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi niya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tama nga, tama nga. Kayong mga, gaya-gaya lang ng mga tao. Wala kayong alam sa sitwasyon. Pero kung ano-ano ang hula nyo, hangal, mangmang. Bawat isa sa inyo ay mukhang inosente. Pero bawat salitang may mali siya ay sandatang nakakamatay. Noong una, para suklian ang utang na loob, naghanda ako para sa inyo ng $1 million bawat pamilya. Nagdala rin ako ng puhunan mula sa Longteng Group para yumaman tayong lahat at mabago ang nayon. Pero ngayon nakikita ko na, ang dapat talagang baguhin ay ang makitid niyong pananaw at matigas ang ulo niyong kahangalan. Tama na, Lin Tianming. Dati naniniwala pa ako sa iyo. Pero ngayon, isa na lang itong biro. Ikaw pa. At kung ano-ano pa. Milyon-milyong dolyar na pambayad. Sinong maniniwala sa iyo? Sabi nga nila, ang pagyaman ng hindi bumabalik sa bayan ay parang paglalakad sa dilim ng nakapustura. Kung talagang mayaman ka, bakit ka naman bumalik ng walang dala? Mayaman ka raw, baka naman hanggang salita ka lang. Kung talagang may pera ka, huwag ka lang puro daldal dito. Gumawa ka ng totoong aksyon Tama. para sa iyong mga magulang doon sa bayan. Bumili ka ng isang bahay para hindi na sila dito sa nayon nagtitiyaga sa lumang bahay na iyan. Totoo iyan. Oo nga, tama yan. Kung ganoon, ay ipapakita ko sa inyong mga walang alam sa mundo para mamulat ang inyong mga mata at makita ninyo kung ako si Lin Tianming ay mayroon talagang kakayahan. Yunso? Buksan ang kahon. Buksan ang kahon. Diyos ko, ang daming pera nito. Sus Mariosep, ito. Kahit sa panaginip hindi ko nakita ang ganito kadaming pera. May kakayahan ba ako o wala? Tianming, ang lahat ng perang ito. Ikaw ba ang naghanda nito? Tatay, ang pangako ko noon, nagawa na ng anak mo. Anak, matagumpay na ang anak ko. Anak, Mga kanayon, mga kababayan, huwag ninyong pulutin ang pera. Huwag ninyong kukunin ito. May problema sa perang ito. Maaring hindi ninyo alam. Itong si Lin Tianming. Dahil sa krimeng pinansyal, kaya siya nakulong. Ang perang ito, siguradong nakaw na pera iyan. Kapag kinuha ninyo, magiging kasabwat na kayo. Bakit? Dahil lang sa sinabi niya. Hindi na kayo nangahas kumuha. Tama, malinis kaming mga tao. Ang nakaw na pera ay nakakakonsensya. Tama iyan. anak, tatanungin kita. Ang perang ito ba talaga ay marangal mong kinita? Tatay, sumusumpa ako. Huwag nang sumumpa. Naniniwala si nanay. Sa tingin ko, ito ay nakaw na pera. Hindi mo na magastos, kaya dinala mo rito para sa aming mga magsasaka ay magyabang. Ngayong ikaw ay nakulong na, gusto mo pa kaming isama sa pagkakulong. Lin Tianming, napakasama ng iyong loob. Wala kang hiya. Tama. Napakasama talaga. Sabi na ng anak ko, kinita niya ang pera. Bakit ayaw niyo maniwala? Paano kami maniniwala? Sa dami ng pera niya, tens of millions of dollars iyan. Kahit sabihin nating si Lin Tianming ay sumali sa kung anong misteryosong proyekto. Isang estudyante lang siya, makakakuha ba siya niyan? Siguradong marumi ang pera. Marumi yan. Hindi malinis. Marumi. Nakaw na pera. Oo, marumi iyan. Tama. Marumi ang pera ko. Ikaw, Lijinsi, kung kumuha. Nag-aalala ka ba kung malinis? Anong ibig mong sabihin? Sa pag-alis sa baryo, bawat pamilya, hundreds of thousands of dollars dapat. Mula sa iyong kamay hanggang sa kanila. Bakit $100,000 na lang? Ang perang ito, hindi ba ito mabigat sa loob? Anong hundreds of thousands? $100,000 lang binigay?
Mga kanayon, huwag kayong makinig. Ang bayad sa pag-alis, 100,000 lang. 100,000 lang talaga. Kung ganoon ay subukan mong ipakita ang record ng pera. Sa aming lahat ngayon, Kalokohan. Ang pera sa record ay hindi pwedeng ilabas. Huwag kang magsalita. ang bayad na ito ay galing sa Longteng Group. Kung magkano ang binayad at kung magkano ang kinuha, alam na alam ko. Wala kang alam. Ang sarili mong pera ay galing lang sa panloloko. Isang hampas lupa na walang pinag-aralan at naglalakas loob pang sabihing, alam ang pera ng Longteng Group. Ikaw, siguro ay guilty ka, kaya naninisi ka ng iba. Hali kayo, mga kanayon. Ako si Lee Jinsi, 20 years ng kapitan. Kayo ba ay maniniwala sa preso na ito o maniniwala sa akin? Kay kapitan kami. Kay kapitan kami. Kay kapitan kami. Kay kapitan kami. Kay kapitan kami talaga. Tama iyan. Nay, wag na magalit. Sadyang inaapi nila tayo. Nakasanayan na nila. Hindi na magbabago. Paulit-ulit kayong nagkakalat ng dumi sa akin. Sunod-sunod na paninira. Pero ang katotohanan ay nakaharap na sa inyo. Harapang pagsisinungaling pa rin. Sabi niya, masama ako. At naniwala naman kayo. Sabi niya marumi ang pera. Naniwala rin kayo. Dahil lang sa apelyido niya ay Lee at ako ay Lin. Ang mga bagay na ito mula noong bata pa ako. Madalas niyo nang ginagawa. Ang Nayong Lee ay tila nagkakaisa. Pero bulag na sumusunod. Kung hindi bakit, palagi kayong mahirap. Ano naman kung mahirap kami? Malinis naman ang aming dangal. Marangal kaming namumuhay. Lin Tianming, huwag mong isipin na dahil may pera ka na, ay magaling ka na. At dito sa harap naming mga tiyuhin mo ay magmamayabang ka. Tama. Ako ang nagmamayabang. Kayong mga Lee, sa loob ng maraming taon, sa ulo ng pamilyang Lin, nakalimutan niyo na ba ang yabang niyo? Ikaw, Lee Jinsi, noong humiram ang tatay ko, para hiyain siya, pinagapang mo siya sa pagitan ng iyong mga binti. Ikaw, noong nagtatrabaho ang tatay ko, nakatapak lang ng pananim niyo, binugbog mo siya hanggang sa dumanak ang dugo. Ikaw, ang mga itlog ng bibe na inalagaan ng nanay ko, kinuha mo ang bawat isa dahil ang palaisdaan ay malapit sa bahay niyo. At ikaw, at ikaw pa, sa harap man o patalikod, ilang beses niyo inapi ang nanay ko. Isa-isa ang lahat ng iyon. Talaga bang nakalimutan niyo na? Tianming, magkakababayan naman tayo. Hindi maiiwasan ang alitan. Basta't maging matagumpay ka, kahit gaano pa kahirap, ang tiniis ng tatay, tatanggapin ko ang lahat. Tatay, kaya mong tiisin pero ako hindi. Nawala ang iyong dangal. Babawiin ito ng iyong anak. Lee Tianming, ano bang balak mong gawin? Magre-rebelde ka ba? Huwag kang mag-alala. Sabi ko babayaran ko ito. Ng 100 beses. Siguradong gagawin ko iyon. Yunsu, Opo. ipamahagi ang pera sa kanila. CEO, naipamigay na ang lahat ng pera. Tianming, magkakababayan tayong lahat. Huwag mo nang palalain ito. Naisinabi niyo sa akin na dapat maging mabait pero hindi pwedeng apihin tayo. Nang walang hangganan. Noong wala ako rito, marami kayong dinanas ni tatay. Tapos na ang pagbabayad. Oras na para maningil. Saan ba tayo magsisimula? Ikaw? Hindi ako. O baka ikaw? Nakalimutan kita. Halika rito. Lin Tianming, anong ginagawa mo? Hulihin siya. Maglakas loob ka. Nagsabwatan kayo para apihin ang mga magulang ko. Pinahirapan niyo ang nakatatanda para sa isang bata. Kaya ngayon naman, pagbabayarin kita para kay Tito Jinsi. Hindi naman ito sobra, di ba? Subukan mo lang, Lin Tianming. Tito Jinsi, iligtas mo ako. Hello. Kuya, bumalik ka na agad sa baryo. Napaka-OA mo naman. Anong mangyayari sa baryo natin? Huwag kang magbiro. May sasamahan pa akong mahalagang kliyente mamaya. Ang batang si Lin Tianming ay bumalik na may kasama.
Tignan mo ang mga taga-nayon. Takot sila sa malalakas. Kapag may gulo na hindi sila tutulong, kung hindi ka babalik. Si Tianzi. Kung hindi ka babalik, ay mapapatay na si Tianzi. Ano? Ang anak ko binugbog sa nayon. Maghintay ka lang. Magsasama ako ng mga tao. Tignan natin kung sinong matapang. Mga kapatid, Anong nangyari, boss? ang anak ko sa nayon ay binugbog nila. Ang mga armas, ihanda nyo ng lahat. Babalik tayo doon. Sige. Teka lang. Pagkatapos niyan, ang lugar na iyon, linisin nyo ng maigi. Isasama ko mamaya si Ma'am Ye ng Longteng Group para mag-inspeksyon sa nayon. Naintindihan nyo ba? Maliwanag po. Tara na, mga kapatid. Lin Tianming. Tama na iyan. Ang pamangkin ko ay halos mapatay mo na. Alam mo naman na kahit malakas na tao, hindi kaya ang hampas na ito. Pero noong binugbog mo ang mga magulang ko, tinanong mo ba sila kung kaya ba nila ito? Huwag kang makialam. Noong binubugbog ka ni Li Jinsi, naawa ba sila sa iyo? Xiao Sui, salamat at dumating ka. Tingnan mo ang kapatid mo. Mamatay na siya sa bugbog. Tianzi. Pinsan, iligtas mo ako, pinsan. Kuya Tianming. Kuya Tianming, bumalik ka ba? Para bugbugin ang kapatid ko. Kuya Tianming, bumalik ka. Para saktan ang kapatid ko. Hindi si Yao Sui. Hindi ito ang nakikita mo? Makinig ka sa paliwanag ko. Pinsan, iligtas mo ako, pinsan. Bitawan mo siya. Hindi, Xiao Sui, huwag kang maniwala sa kanya. Tingnan mo si Tianzi, halos mapatay na niya sa bugbog. Xiao Sui, tinutulungan lang kami ni Tianming na makaganti. Tingnan mo ang mga pasa ng tito mo. Lahat iyan ay gawa ng tatay mo. Tatay. Inaapi mo na naman si Tito Yong niyan. Lisui, ikaw na bata ka. Apelyidong Lin ba ang dala mo? O apelyidong Li? Mamatay na ang kapatid mo sa bugbog, pero kinakampihan mo pa ang ibang tao. Walang silbi ang magkaroon ng anak na babae. Kinakampihan pa ang ibang tao kaysa sa pamilya. Siya, bata pa lang ay gusto na si Lin Tianming. 4 na taong wala si Lin Tianming. Araw-araw siyang pumupunta sa mga magulang nito para pagsilbihan sila. Tingnan mo siya. Napakababa ng uri niya. Pakinggan nyo ang sinasabi niya. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na? Ahas sa damo na binibini. Ano bang kasalanan ang nagawa ko? Ayoko na talagang mabuhay. Tatay, pwede bang huwag mo na akong pilitin? Sige, sabihin mo sa akin, kakampi ka ba sa pamilya o sa kanya? Kakampi ka ba sa pamilya o sa kanya? Ako. Tabi. Tabi. Sinong nanggugulo rito? Sige. Kung hindi ka kakampi sa pamilya, may ibang kakampi sa amin. Xiao Sui, patawad sa lahat ng nagawa ko. Lin Tianming, bitawan mo siya, hayop ka. Ang lalaking ito, sa teritoryo ng Nayong Li, nagmamalaki pa. Sugurin siya. Tatay, taga-isang nayon lang tayo. Bakit mo ba ito ginagawa? Sinong taga-isang nayon? Apelyidong Lin sila. Galing sa Nayong Lin. Mga walang kwenta. Salot ng malas. Lisui. Sinasabi ko sa iyo, kung may hiya ka pa, lumapit ka rito agad. Halika rito. Kapag hindi ka pa lumapit, itatakwil na kita bilang anak. Kuya Tianming, alam kong ang pamilya natin ay maraming hindi pagkakaunawaan. Pero sila pa rin ay ang aking mga kamag-anak. Anak, huwag mong sisihin si Xiao Sui. Wala rin siyang magagawa. Nay, alam ko, pinrotektahan niyo ako noon. Ngayon ako naman ang poprotekta sa inyo. Halika na, mga pre, simulan na natin. Sandali, bayad na ang utang na loob. Tapos na ang paghihiganti. Tito Jensi, humingi ka ng tawad sa mga magulang ko. At ang ating alitan ay patas na tayong dalawa. Sigurado ka bang gusto mo pang lumaban? Ikaw na bata ka. Akala mo ba ganoon lang kadali? Mga pre, sugurin nyo. Tianming, isama mo na ang nanay mo at umalis na kayo. Ang mga taong ito ay walang takot mamatay. Tatay, hindi nila ako masasaktan. At saka, kapag may panganib, hayaan mo ngang anak mo ang humarap sa iyo. Tito Jinsi,
Gusto mo pa ba akong kalabanin? Gusto mo pa bang lumaban sa akin? Lin Tianming, huwag kang masyadong mayabang. Ano naman kung magaling ang mga tauhan mo? Sinasabi ko sa iyo, kapag dumating na ang kuya ko rito, hindi na ito tungkol sa pera o sa pakikipag-away lang. Ikaw, ang mga taong ito, binayaran mo lang sila, di ba? Makinig ka sa akin. Sa mundong ito, hindi pera ang pinakamahalaga. Ang mga taong may mataas na katayuan, sa isang salita lang nila, mawawala ang lahat sa iyo. Tandaan mo ito, ang mundong ginagalawan ng kuya ko ay hindi para sa isang tulad mong batang paslit lang na kahit papaano ay may pera. Kapag nagsalita na siya, agad-agad ay mawawasak ang buong pamilya mo. Oh? Talaga ba? Gusto ko ngang makita kung ano ba talaga ang tunay na makapangyarihan. Kuya Dong, sino ba talaga itong si Ma'am Ye? Bakit kailangan niyo pang maghintay? Dito sa ilalim ng araw ng matagal. Wala kang alam. Hindi lang ako na hepe ng demolisyon sa bayan. Kahit ang mga galing sa syudad o probinsya, kailangang sumunod at sunduin siya. Siya ang sikat na taga-kabisera na isang pinagpalang babae. Grabe naman! Ang isang babaeng kasing galing niya. Anong klaseng lalaki ang para sa kanya? Wala ka talagang alam na bata ka. Hello? Ang dami nyo na pero hindi nyo matalo. Nanggugulo pa rin sa nayon natin. Buwisit talaga. Hintayin nyo lang ako. Babalik ako agad para ayusin yan. Kuya Dong, paano na si Ma'am Ye at ang pagsundo? Kapag hindi ko na ayos ang pasaway, kahit makuha ko ang proyekto niya, mawawala lang ang lahat. Manatili ka lang dito ha. Mukhang itong si Lin Tianming ay malaki na ang kinikita kung hindi paano siya kukuha ng maraming magagaling na bodyguard. Tingnan mo ang mga tao ni Liu Wandong. Hindi man lang sila matalo. Mukhang ang kapitan ng baryo ay malalagay sa alanganin ngayon. Nakakahiya talaga. Napakarami nating taga Nayong Li. Pero hinahayaan nating ang dayuhan ay tapakan lang tayo ng ganito. Tabi kayo at dumaan kami. Alis diyan. Umalis na kayo rito, bilis. Sa wakas, salamat at dumating din kayo, boss. Heto ang lalaking may apelidong Lin. Napakayabang talaga ng hayop na yan. Wala kang silbi na bata ka. Hinayaan mong ang isang dayuhan ay manggulo rito sa nayon natin. Lin Tianming, bilang unang estudyante sa kolehiyo ng ating nayon, kulang ang matrikula noon, kaya nag-ambag ang mga tao. Ngayong may pera ka na at umuwi ka rito, gaganituhin mo lang kami. Salamat sa inyong lahat sa pag-aalaga sa aking mga magulang. Pareho lang tayo. Napakagaling na pareho lang tayo. Ang proyektong demolisyon na ito ay para sa ating Nayong Li. Ang pinakamalaking saya sa daang taon, ikaw na isang dayuhan. Pagbalik mo ay nanggulo ka agad sa buong nayon natin. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ang gusto ko ba? Gusto kong humingi ng tawad ang mga Li sa aking mga magulang. Naku naman, wala na bang katarungan? Wala na bang batas dito? Lin Tianming, ang perang pampaaral mo ay galing sa ambag naming lahat. Ngayong nakatapos ka na, ano pa ang utang namin sa iyo? Bakit kami hihingi ng tawad? Ang inyong pera ay binayaran ko ng 100 ulit. Ang inyong utang na loob ay hindi ko pa sinusuklian ng anumang lupit. Ang utang ninyo sa akin ay ang dangal ng aking tatay. Bilang isang tao, Mga kababayan sa Nayong Li, makinig kayong lahat. May darating na mahalagang tao mula sa kabisera para mag-inspeksyon dito. Ayaw nilang tumigil sa panggugulo. Ang ating nayon ay baka hindi na kailanman maging isang bagong nayon. Ang tulong natin sa maraming taon ay nagpalaki lang ng walang utang na loob. Ngayon ang pamilya nila, ang siyang sa Nayong Li, ay pinakamalaking salot. Sabihin ninyo, dapat ba siyang palayasin sa Nayong Li? Oo, layas. Oo, layas. Salot. Oo, layas. Salot. tigil? Tianming, umalis na lang tayo. Ang mga taong ito ay kasama na ng iyong tatay. Sa halos buong buhay niya, magparaya na lang tayo. Tatay, nanay, hindi na tayo pwedeng umatras. Kapag umatras pa tayo, ay lalo lang tayong aapihin. Buong buhay na kayong nagpaparaya. Hanggang kailan pa ba ito? Lin Tianming, Linyong Nian, tatanungin ko kayo, sa huling pagkakataon, aatras ba kayo o hindi? Hindi kami aatras. Kung hindi dahil sa akin,
Ang Nayong Linyo ay wala man lang kwalifikasyon sa proyektong demolisyon. Gusto ko lang para sa aking ama ay humingi kayo ng paumanhin. Ano ka mo? Ibig mo bang sabihin, ang demolisyon sa Nayong Li ay dahil sa iyo, Lin Tianming? Tama, dahil nga sa akin. Ito na ang pinakamalaking biro na narinig ko ngayong taon. Ang proyektong demolisyon sa Nayong Li ay pinangangasiwaan mismo ni Ma'am Ye ng Longteng Group. Ikaw na isang hamak na magsasaka na estudyante sa kolehiyo kahit may kaunti kang pera sa harap ni Ma'am Ye ng Longteng Group. Ano ka ba sa tingin mo? Demolisyon pa. May alam ka ba sa demolisyon? Akala mo kung sino dahil may pera, hindi mo alam ang kinalalagyan mo. Sa tingin ko, masyado na siyang mayabang. Noon, minaliit niyo ang pamilya ko dahil sa aming kahirapan. Ngayon naman ay dahil wala akong katayuan. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang tinitingala ninyong si Ma'am Ye sa harap ko ay dapat may paggalang din? Sa inyong paningin, ang mataas na si Ma'am Ye sa harap ko ay kailangang magpakita ng paggalang. Hahaha, ang galing. Ang galing talaga. Sa wakas na intindihan ko na kung paano ka kumita ng ganoon kalaking pera. Sa daldal mong yan. Sayang at hindi ka pumasok sa networking. Talagang sayang ang talento mo. Bata, si Ma'am Ye yan ng Longteng Group. Akala mo ba kung sino lang siyang maliit na tao? Ha? Ako si Liu Wandong, mas matanda sa iyo ng 20 taon. Hindi masamang tawagin mo akong tito. Kilala rin naman akong tao dito sa ating bayan. Kahit ang tito mong ito na maging aso ni Ma'am Ye ay hindi karapat-dapat. Ano ka ba sa tingin mo, Lin Tianming? At gusto mo pang si Ma'am Ye ay magpakita ng paggalang sa'yo? Pwe. Dahil siya ang lalaking pinili ko, si Yawaning, Sino ang babaeng ito? Napakaganda niya. Oo nga, napakaganda. Kaninong binibini ka? Ito ay usapin ng nayon namin. Huwag ka nang makiusisa rito. Umuwi ka na agad. Ginoo. Kung si Lin Tianming ay taga-nayon ninyo, hindi rin ako ituturing na dayuhan dahil ako ay kanyang babae. Kaya pala, siya nga ang babae ni Lin Tianming. Magaling ang batang ito. Sabi mo, kanino kang babae? Siya, si Lin Tianming. Lin Tianming, hayop ka talaga. Paano mo nagawa ito sa anak ko? 4 na taon kang hinintay ng anak ko. Ako, Hay, tama na iyan. Huwag ka nang magpahiya. Bumalik ka na. pwe. Ako, Hindi ko akalain na si Boss Lin ay may ganitong panig pala. Nene, kung ikaw nga talaga ang babae ni Lin Tianming, pagsabihan mo siya agad na itigil ang katigasan ng ulo at huwag nang manggulo. Hindi ito katigasan ng ulo, ito ay tapang ng isang lalaki. Anong tapang? Tingin ko ay pagyayabang lang iyan dahil lang mayroon siyang pera ay akala mo kung sino na. Sasabihin ko sa'yo, kaming mga taga-nayon ay may tapang at may dangal. Hindi kami madadaan sa ganyan. Dahil gusto ninyong pag-usapan ng dangal at malasakit, tatanungin ko kayong lahat. Ang mga magulang ni Lin Tianming, hindi ba't buong buhay silang nanirahan ng maayos sa Nayong Li? Wala silang ginawang masama o anumang krimen. Dahil lang ba sa ibang apelyido ay kailangan na silang itakwil at pahirapan? Tama ba? Nais ko ring itanong sa inyo, hindi ba't si Lin Tianming ay isang mabait at masunuring bata? Ang isang mabuting bata na lumaki na at naging matagumpay. Ano ang mali sa pagtatanggol sa magulang? Kayong lahat na naririto ay mga karaniwang tao lamang, naging mga magulang din at naging mga anak. Ang pagmamahal ni Lin Tianming ang nagtulak sa kanya para sa magulang na humingi ng katarungan. Ano ang mali doon? Tama ba ang sinabi ko sa inyo? Tatay at nanay ni Tianming, kami ang nagkamali. Naging madamot kami. Patawad po. Pasensya na, pasensya na. Patawad po, patawad po. Patawad. tatay, nanay, ang bigat sa loob niyo, nawala na ba? Wala na. Nawala na. Tara na pa uwi. Sige. Uy, sandali, ano nga ulit pangalan ng babaeng yon? Masyadong malayo. Di ko narinig. Narinig ko, boss, parang ang tawag sa kanya ay Yewaning. Yewaning? Si Ma'am Ye ng Longteng Group, si Yewaning. Ngayong araw, maraming salamat talaga. Tinulungan mo ako at naayos ang mga gulo. Wala yon, nagsalita lang ako mula sa puso, kahit na maraming mali ang mga taga-nayon, pero sa totoo lang, mabubuti silang tao, at ito marahil ang pinakamagandang katangian natin. Oo nga,
Ito ang paborito kong lugar. Kahit saan pa ako mapunta, nararamdaman kong nandito ang puso ko. Sayang lang, sa payapang lugar na ito, di na ako magtatagal. Tianming, sa totoo lang, pumunta ako rito dahil gusto kitang pakasalan. Bakit? Ang relasyon ko sa pamilyang Yen ng Kabisera ay hindi kasing payapa nang nakikita sa labas. Gusto ng pamilya ko na gamitin ang kasal ko para sa katatagan ng kumpanya. Nakakatawa ngang isipin na kahit ako si Yewaning, ang babaeng CEO ng Longteng Group, madalas ay walang magawa. Kaya ba? Kuya Tianming. Kuya Tianming, si Ate Waning ba ito? Ang ganda niya. Maganda ka rin naman, Adeng Xiao Sui. Kilala mo ako? Lahat ng malapit kay Tianming ay kilala ko. Kumusta? Hi, ano bang iniisip ni Tianming? Bakit niya pinagtagpo si Xiao Sui at si Waning? Ang batang ito, parang ako noong kabataan ko. Astig. Sige, hanggang dito na lang. Tianming, Xiao Sui tita, aalis na ako. Huwag na kayong maghatid. Napakabait na bata ni Waning. Napakamaintindihin. Tita, mabait din naman ako ah. Haha, oo na. Mabait kayo. Pareho kayong mabuting bata. Kuya Tianming, alam ko ang iniisip mo. Laging sabi ni Tito Yong niyan, dapat tumanaw ng utang na loob. Si Ate Waning ay nagpunta rito mula sa malayo para tulungan ka. Kailangan kanya ngayon. Pumunta ka na sa Kabisera. Xiao Sui. Huwag kang mag-alala, Kuya Tianming. Aalagaan ko ang bahay natin habang hinihintay kita. Tianming, 4 na taon kang hinintay ni Xiao Sui. Sa pagkakataong ito, huwag mo na siyang paghintayin pa. Gusto ko na ring magkaapo. Nay, nasaan si tatay? Noong malapit nang mamatay ang lolo mo, gusto niyang mailibing sa libingan ng mga ninuno. Ngayon ang lipat puntod ng pamilya. Ang tatay mo at ang tito mo, dala ang abo ng lolo mo, ay pumunta na roon. Tianming, masamang balita. Binugbog ang tatay mo. Tianming, hindi maganda ito. Binugbog ang tatay mo. Sinong gumawa nito? Mula sa Nayong Lin, ang ating unang asawa. Dahil nagkamali ang lolo mo, ay pinalaya sa Nayon. Sabi nila kapag ang mga apo ay magtagumpay na, doon lang magkakaroon ng karapatan na ilipat ang libingan ng mga ninuno. Ngayong magtagumpay ka na, ang tatay mo ay gustong tuparin ang hiling ng lolo mo. Pero ang mga tao sa ikalawang hanay, ayaw kaming papasukin at nananakit pa sila. Nagbanta pa sila na itatapon ang abo ng lolo mo. Para protektahan ang abo, ay itinakas niya ako rito. Ikalawang hanay ng Lin. Ito ay kalabisan. Tama na baka mamatay? Dawei, nangako ang matatanda ng angkan na kapag ang unang asawa ay may nagtagumpay na, hahayaan ng matanda na bumalik sa libingan ng mga ninuno. Anong karapatan mo? Napigilan ako sa lipat puntod na ito. Tito, matanda ka na. Wala ka na bang kahihiyan? Ang panig ninyo ay puro mga walang kwenta. Bakit kayo babalik sa libingan? Dahil lang ba sa anak mong nakapagtapos? Sinasabi ko sa iyo, malaki ang pamilyang Lin. Kailangan ba namin ang anak mong nakapagtapos? Nagtagumpay na talaga si Tianming. Nasa Kabisera siya. Matanda, makinig ka. Kapag maganda ang loob ko, tinatawag kitang tito. Pero kapag hindi, isa ka lang aso. Kung hindi ka pa aalis, papatayin kita, matandang aso ka. Tigil. Tigil. Mahal, Nakatatanda pa rin ang tatay ko sa iyo. Anong karapatan mong saktan siya? Bakit mo siya sinaktan? Anong karapatan? Sasabihin ko sa iyo, kayo ay matagal nang pinalaya sa pamilyang Lin. Mga walang kwenta, kahit saktan ko pa siya. Ano namang magagawa mo? Bakit? Ipagtatanggol mo ba ang tatay mo? Huwag mong kakalimutan. Isa ka lang namang bagong graduate ngayon. Wala kang kahit ano. Paano ka lalaban sa akin? Kung gusto ko lang, kahit anong oras ay kaya kong ikaw at ang tatay mo ay tapakan sa ilalim ng paa ko. Anak, huwag kang lalaban. Magkamag-anak pa rin kayo. Tito, gusto ko ang pagiging walang kwenta mo.
Ang cute. Tama ka. Magkamag-anak tayo. Kaya bakit hindi ganito? Ang asawa ni Tianming ay pahiram muna sa akin. Binabalaan kita. Ayusin mo ang pananalita mo. Ay naku. Nagagalit ka na ba? Bakit sasaktan mo ba ako? Sige, dito mo ako saktan. Sasabihin ko sa iyo, ang lolo ko ay ang pinuno ng tribo ng pamilyang Lin. Ang tatay ko ay ang kapitan ng baryo ng Nayong Lin. Ako ang pinakamakapangyarihan dito. Kung susubukan mo akong saktan, ikaw at ang iyong parang asong tatay ay mamamatay lahat. Makapangyarihan pala ha? Ano? May kapangyarihan ka ha? Lumayas ka rito. Boss! Talagang nangahas siyang manakit. Sugurin niyo siya. Huwag kang lalapit. Sinasabi ko sa iyo, ang tatay ko at ang iba ay nasa dambana ng ninuno. Kapag ginalaw mo ako, hindi ka nila patatawarin. Hindi mo na kailangang sabihin. Hahanapin ko rin sila. Gusto kong ang lolo ko ay marangal na makabalik sa libingan. Gusto ko ang tatay ko, ang tito ko, at lahat sa pangunahing hanay ng Lin na maging marangal lahat sa pagbabalik sa Nayong Lin. Ngayon, bumalik ka at sabihin sa tatay mo, nagbabalik na ang unang hanay ng Lin. Mga Ginoo, ngayon ang araw ng Liping Lin para sa taunang donasyon. Ang tubig sa bundok ay may pinagmulan. Ang matatayog na puno ay may ugat. Ang pamilyang Lin ay may 600 taon ng maningning na kasaysayan. Dahil ito sa biyaya ng mga ninuno at sa mga susunod na salin lahi na patuloy na dumarami. Yaodong, ikaw na ang mamuno rito. Sige. Ikalawang hanay, Lingkwande. Narito. Ikalawang hanay, Lin Xiansan. Narito. Ikatlong hanay, Lin Pengpei. Narito. Unang hanay, Lin Nyonyan. Tatay, nagkakamali po kayo muli. Ang linyang unang hanay, hindi ba't napaalis na sila sa nayon? Ay, tingnan mo nga naman, ulyanin na ako. Mga kasama, sa angkan. Ang unang hanay na si Lin Xiaotian, sila sa ating Nayong Lin, noong panahon ng krisis, ay ang mga sikreto ng pagkakakitaan ay ibinenta. Ang ganitong pagkamakasarili at walang hiyang tao ay dapat nating tandaan at dapat parusahan ng lahat, kayong lahat. Ay dapat matuto sa kanila. Opo. Tatay, lolo, may problema, may problema. Sa harap ng mga ninuno, bakit ka nagkakagulo? Wala kang modo. Anong nangyari? Ang pinakaunang hanay. Ang unang hanay ng Lin ay narito na. Bakit bumalik ang unang asawa? Ang linyang unang hanay na ito, may mga tao pa pala. Akala ko kasi, matagal na silang naubos. Ano naman kung may tao? Pag alis sa pamilyang Lin, basura na lang sila. Ang lakas ng loob bumalik? Talagang napakaahas nila. Lolo at matatanda ng angkan, sinubukan ko silang harangin, pero hindi ko sila mapigilan. Hindi lang nila ako sinaktan, sinabi pa nilang na si Lin Xiaotian at ang abo ng makasalanan na iyon ay ililibing sa libingan ng mga ninuno. Lapastangan, Linyong yan. Ang inyong linyang unang hanay ay matagal nang itinakwil sa angkan at ngayon, naglakas loob ka pang magsama ng tao sa harap ng ating mga ninuno. Balak mo bang mag-aklas? Sinasabi sa batas ng Angkang Lin, kahit may nagawang kasalanan, ngunit kung ang mga ina pa ay magtagumpay sa buhay, maaari silang bumalik sa Angkang Lin at ilipat sa libingan ng mga ninuno. Narito ako para hayaan ang aking unang hanay ng Lin na balik sa pinagmulan. Balik sa pinagmulan? Linyong niyan, tignan mo muna ang sarili mo. Isa ka lang, hamak na magsasaka. Anong karapatan mong sabihin yan? Lahat ng narito ay nagbibigay dangal sa ating angkan. Pero ikaw, kahihiyan lang ang dala. Hindi ka karapat-dapat. Tama na yan. Mahiya naman kayo. Sa harap ng mga ninuno, umayos kayo. Sa batas ng Angkang Lin, mayroon ngang ganyang patakaran. Pero kung ang pamilya nyo ay may magtatagumpay, hindi lang yan. Sa puro salita lang. Paano ito mapapatunayan? Napakasimple lang. Noon, ang ating ninuno
ay sumabak sa panganib, tinalo ang mga kaaway, at nalampasan ang 3 pagsubok, doon siya nagtagumpay. Ngayon, kung kayo ay makakalampas sa 3 pagsubok, hahayaan kong si Lin Xiaotian ay magbalik sa pinagmulan. Ano, payag ba kayo? Kuya Tianming, masyadong mabilis ang kanilang pagsang-ayon. Siguradong may masamang balak sila. Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanila. Tama siya, Tianming. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Hindi. Nangako ako kay tatay na ibabalik ko si Lolo nang may dangal sa libingan ng mga ninuno. Sige. Ang 3 pagsubok na yan, harapin ko. Mabuti. May tapang, subalit ang tapang lang ay hindi sapat. Ang ating Angkang Lin, kaya patuloy na umuunlad at nananatiling matatag ay dahil sa pagsisikap ng bawat henerasyon. Lalo na kayong lahat dito na mga kilala sa inyong sariling larangan. Tuwing ganitong panahon ay ibinabase natin sa donasyon ng bawat pamilya ang ayos ng pwesto. Base sa laki ng donasyon ay makikita ang katayuan ng pamilya at ang kakayahan ng isa. Yongzong, ilabas ang listahan. Ilabas ang listahan. Sa inyong lahat. Magsimula na tayo. Ikalawang hanay lingkwande. 500,000 dolyar. Lingkwande, 500,000 dolyar. Sa ikatlong antas ng upuan. Ikalawang hanay Lin si Yansan. 800,000 dolyar. Lin sa Yansan, 800,000 dolyar. Sa ikatlong antas ng upuan. Ikatlong hanay Lin Pengpei. 1,000,000 dolyar. Lin Pengpei, 1,000,000 dolyar. Sa ikalawang antas ng upuan. Ikalawang hanay Lin Yongzong, nag-donate ng 10 milyong dolyar. Magaling. Tunay na panganay na lalaki, 10 milyong dolyar. Mukhang ang mangunguna sa pamilya ay sila na naman. Panganay na po ng ikalawang hanay. Lin Yongzong, nag-donate ng 10 milyong dolyar. Sa unang antas ng upuan. 10 milyong dolyar lang ay nasa unang antas na. Anong ibig mong sabihin? 10 milyong dolyar. Kaya mo bang maglabas? May sinusunod na antas, mga milyonaryo lamang ang pwedeng maupo rito. Kung hindi ay kahit sino lang ang makakatabi namin at masisira ang tradisyon. Kung sino ang mas mayaman, siyang nasa unahan. Hindi ba? Sabihin niyo, kung mag-donate ako ng 1 bilyong dolyar, saan ako dapat maupo? Tingin ko bata ka ay nababaliw na. Ang buong Nayong Lin ay dikikita ng $100 million sa isang taon. At iyon na ang pinakamayaman dito. Paano? Makakakuha ka ng $1 billion. Ang ibig mong sabihin ay mas magaling ka pa sa buong Nayon namin? Bata, ito, pwedeng kumain ng kahit ano. Pero wag magsalita ng kung ano-ano. Sa harap ng mga ninuno at pinunong matanda, hindi ka pwedeng umatras. Kung di mo mailabas ang $1 billion, magiging katatawanan ka at makakatanggap ng hampas. Tianming, ang $1 billion na ito. $1 billion lang yan. Nasa listahan na. Hinding-hindi ako aatras. Posible kaya na mayroon talaga siyang $1 billion. Matatanda ng angkan. Unang asawa. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ano ang ama, siya rin ang anak. Huwag kalimutan, ang kanyang lolo noon, para sa kayamanan, ay ibinenta ang sikreto ng ating angkan. Kahit mayroon siyang $1 billion, sa tingin niyo ba, ay malinis ang perang ito? Tama? Noong nilapastangan ni Lin Xiaotian ang lahi, wala siyang kahihiyan. Kung gagamit tayo ng maruming pera, mapapahiya ang ating pamilyang Lin, paano na kaming mga susunod? Haharap sa mga ninuno? Lin Tianming, tinatanong kita, malinis ba ang perang ito? Malinis at marangal. Kalokohan. Matigas ang ulo mo gaya ng iyong lolo? Ang pamana ng Angkang Lin ay tungkol sa dangal at kabutihan. Noong una, masamang asal ang iyong lolo. Ayon sa batas ng pamilyang Lin, dapat siyang bigyan ng parusang palo ng 100. Sayang lang, 56 na palo lang at nawalan na siya ng hininga. Kuya, bilang pinuno ng pamilya, nagawa mo ang ganitong kalapastanganan
Inaamin mo ba ang iyong sala? Ako, wala akong kasalanan. Sabi nga nila, utang ng ama, bayad ng anak. Para sa ikalawang pagsubok, bakit hindi? Ikaw ang pumalit sa iyong lolo? At tanggapin ang parusa? Hindi pwede. Tianming, huwag kang papayag. Noon ang lolo mo, nakatanggap ng 56 na palo at nawalan ng hininga. Ang natitirang 44 na palo ay ikamamatay mo na yan. Tama si tita Kuya Tianming. Malinaw na sinasadya nila ito. Para pahirapan ka. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Tianming, Linti, Ming, kung natatakot ka, pwede ka nang umalis. Pero mula ngayon, ang inyong unang asawa ay dapat mamuhay ng nakayuko at hinding-hindi na makakatapak sa pinto ng pamilyang Lin. Takot. Noon kahit na wala kayong ebidensya, ibinintang niyo ang lahat ng kasalanan sa lolo ko. Ang lolo ko ay hindi natakot mamatay. Kaya bakit ako matatakot? Anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang pinagbintangan lang namin ang lolo mo? May batas ang bansa. At may alituntunin ang pamilya. Traidor si Lin Xiaotian sa pamilya at nilabag ang ating mga batas sa loob ng 3 araw. Tatanggalin ang kanyang pagiging tagapagmana ng pinuno ng pamilya at palalayasin sa pamilyang Lin. Ang pangalan ni Lin Xiaotian ay tatanggalin sa talaan. Ang kanyang asawa ay sa pabrika ng pamilyang Lin ay sisibakin. Ang kanyang mga anak habang buhay na hindi makakapasok sa paaralan ng pamilyang Lin. Lin Xiaotian, inaamin mo ba ang iyong sala? wala akong sala. Ikaw, Pinuno ng tribo. Paano ko magagawang ipagkanulo ang pamilya? Tiyak na may pagkakamali rito. Pagkakamali? Ibinenta mo ang lihim ng angkan at may nakakita sa'yo? Nakita ko mismo. Siya, ang mga lihim ng ating tribu ay ibinenta niya sa iba. Sinungaling ka. Ako. Anong karapatan mong pagbintangan ako? Ayaw mong magsalita. Sige. Lin Xiaotian, traidor sa lahi. 100 hampas. Paluin siya? Paluin. Patayin siya sa palo. Patayin siya sa palo. Para sa aking lolo, titiisin ko ang natitirang parusang palo. Hindi dahil gusto kong aminin na may kasalanan ng aking lolo, kundi dahil gusto kong sabihin sa inyo, mas pipiliin pa ng aking lolo ang parusang palo kaysa aminin ang hindi niya ginawa. Ako si Lin Tianming ay hindi rin aamin. Ang ikalawang pagsubok na ito ay tinatanggap ko. Talagang ayaw mong umamin ha? Ang lolo mo, ibinenta ang mga sikreto ng angkan? At ikaw naman gamit ang maruming pera? Sinisira ang dangal ng angkang Lin? Tunay ngang masama ang palaki sa inyo? Iisang dugo lang talaga. Tingnan natin sa harap ng parusang palo. Aamin ka ba? O hindi pa rin? Lin Pengpei? Narito. Ipatupad ang batas ng bahay? Opo. Tianming, Paluin siya? huwag mo na siyang paluin. Itigil mo na ito. Ang pera mong ito ay galing sa masama. Sinisira ang dangal ng angkang Lin? Aamin ka ba? O hindi pa rin? Hindi. Paluin pa? Aamin ka ba? O hindi pa rin? Hindi. Sige, paluin nyo. Wala akong kasalanan at lalong walang mali sa lolo ko. Matigas ang ulo? Ang lolo mo ay napatay ng ganito? Ano? Gusto mo bang maging gaya ng lolo mo? Tatay, noon, nakita ko talaga ang katotohanan. Duwag ako, napakawalang kwenta ko. Gawin mo ang sinabi ko mamaya
Naintindihan mo? Sige. Kapag bumagsak na si Lin Xiaotian, ang tagapagmana ng pamilyang Lin, ay tiyak na magiging akin. Bugbugin sa? Tigil. Alam ko ang katotohanan. Alam ko ang katotohanan. Tatay, Ang sikretong ito ay nasa puso ko na ng mahigit 20 taon. Sa loob ng 20 taong ito, araw-araw akong nagdurusa. Isa akong walang silbing tao. Duwag ako. Isa akong walang kwenta. Natatakot akong magsalita dahil baka walang maniwala. Pero, ngayong araw ang anak ko ay nagturo sa akin ng isang aral. Kung hindi naman ang unang asawa ang gumawa, bakit tayo papayag? Lingyong niyan? Ano bang ibig mong sabihin? Noon ay ikaw mismo ang bumili sa mga kaangkan para magsinungaling at ang mga gawa-gawa lang na paratang ay ibinintang mo sa tatay ko. Linyong yan, alam mo ba na sa harap ng mga ninuno ng angkan ay kung ano-ano ang pinagsasabi mo? Nagsisinungaling ako? Hindi nyo man lang binigyan ang tatay ko ng karapatang magpaliwanag. Akala nyo ba ay uubra ang puwersahang pag-amin? Pero hindi nyo inakala na ang tatay ko ay mas piniling mamatay sa bugbog kaysa umamin sa hindi niya ginawa. Hindi ba? Sumagi man lang sa isip nyo na baka napagbintangan lang ang tatay ko. Posible kaya na si Lin Xiaotian ay talagang ngang napagbintangan lang? Kung ganoon nga, ang pinuno ng Lin nga ang gumawa nito. Ang tatay ko, ang tagapagmana ng pinuno ng pamilya, bakit niya gagawin ang ganoong kahangalan? Matapos mamatay ng tatay ko, sino naman ang umupo sa pwesto ng pinuno ng pamilya? Kalokohan. Linyong yan, sa harap ng lahat ng tao ay gumagawa ka ng paninira sa pinuno ng pamilya. Mga tauhan, ang baliw na ito ay palayasin nyo rito. patapusin niyo ang tatay ko. Gusto niyo ng ebidensya, di ba? Meron ako. Sige. Gusto niyo ng ebidensya, di ba? Meron ako. 20 taon na ang nakalipas. Nakita ko mismo si Linya Odong na nakipagtransaksyon sa saksi na nanira sa tatay ko. Sa utos ni Linya Odong sa harap ng templo ng angkan, nagbigay siya ng maling testimonya. Yao Dong, totoo ba ito? Matatanda ng angkan? Huwag kayong makinig sa kanya. Puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Linyong yan, ito na ba ang sinasabi mong ebidensya? Ikaw lang ang nagsasalita rito? Maniniwala ba kaming lahat? Matatanda ng angkan, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Kung talagang mayroon siyang ebidensya, bakit hindi niya inilabas ito noon? Baka naman ang linyang unang hanay ay hindi na makasurvive sa labas? Kaya gustong bumalik sa angkan para lang makahingi ng pagkain? Matandang hukluban, ang tanda mo na wala ka na bang hiya? Pinupulaan mo ang lolo ko. Ako naninira sa lolo mo. Dahil lang ba mahina at duwag ako na isa akong walang kwenta? 20 taon na, kayong nasa ikalawang hanay ay namuhay ng marangya at komportable. Nakalimutan nyo na ba ang mga kasalanang ginawa nyo noon? Ngayon ako pa ang sisisihin nyo at sasabihing naninira ako sa lolo mo. Ito ang taong nanira sa tatay ko noon. Palihim niyang ni-record noong pinagbibintangan niyo ang tatay ko. Ang lahat ng sinabi ninyo na konsensya siya sa wakas at ibinigay ito sa akin. Sabihin niyo sa akin, sapat na ba ang ebidensyang ito? Sabihin niyo, ito ba ay sapat na? Tatay, ang sinabi ng matandang iyon, hindi naman siguro totoo? Tumahimik ka. Lumayas ka rito. Tatay, anong gagawin natin ngayon? Ano pa bang magagawa? Ano pa nga ba? Tumawag kayo ng tao. Bakit nakatayo lang kayo? Bilisan nyo at tumawag ng tao. Layas. Linyong niyan? Mukhang minaliit talaga kita. Akala ko, isa ka lang tapat at tunay na walang kwenta? Ano ngayon? Ako ang naghanap ng tao para idiin ang tatay mo? Ano naman ngayon? Yao Dong, ikaw ba talaga yan? Bakit mo ba ito ginawa? Matatanda ng angkan? Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang Lin? Para sa aking pamilyang Lin? Upang ito ay maging masagana sa mga nakalipas na taon sa ilalim ng aking pamumuno. Ano ba ang mga narating natin? Kitang-kita naman ito ng lahat kung wala ako. Matagal nang bumagsak ang pamilya. Nakakatawa.
sa harap ng ating mga ninuno. Nagagawa mo pang sabihin ng walang hiya na ito ay para sa pamilyang Lin. CO, ang mga dokumentong pinapahanap nyo, nahanap ko na po. Ang mga ito, ang mga ebidensya ng iyong krimen. Sa loob ng maraming taon, ninakaw mo ang yaman ng angkan. Ipinagkanulo ang aming interes. Isa-isa ang bawat kasalanang ito. May mukha ka pa bang magsalita? Linya Odong, hindi ko akalain na isa kang hamak na tao. Hindi ka karapat-dapat maging pinuno ng pamilya. Talaga namang naniwala kayo sa mga kasinungalingan niya? O matatanda ng angkan? Kapag natapos ko ng ligpitin ang mga basura ng pamilyang Lin, saka ko po ipapaliwanag sa inyo. Halina kayo. Sugurin sila? Pinuno ng Lin, papatayin mo ba kami? Kayong mga makasalanan ng pamilyang Lin, linisin ang hanay. Sugod na. Tingnan ko lang kung sinong magtatangka. Nene, hindi ka kabilang sa angkang Lin, bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka na. Kung pipilitin mong manatili rito, huwag mo akong sisihin. Ikaw na isang maliit na pinuno ng pamilya. Wala kang galang sa batas. At napakamapang-api. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Sinasabi ko sa iyo, sa lugar na ito, kahit dragon ka pa o tigre man, gusto mong mamatay kasama niya. Hindi ba? Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin dahil wala akong awa. Huwag kang maawa. Dahil gusto mong lumaban, sige magsukatan tayo. Mga tauhan. Dakpin siya. Bakit ang daming tao? Sino ka ba talaga? Sino? Sino ka ba talaga? Ano ang balak mong gawin? Ano ang balak ko? Gusto kong iuwi si Lolo sa bahay. Gusto kong ang katotohanan noon ay lalabas ang totoo at mabigyan siya ng hustisya. May sasabihin ka pa ba? Tianming, sa usapang edad, lolo mo pa rin ako. Kahit anong mangyari, isa pa rin akong nakatatanda, pamilya pa rin tayo, kaya wag na tayong maging tensyonado na rito. Pwede naman tayong maupo at pag-usapan ito ng maayos. Ngayon gusto mo nang mag-usap? Huli na ang lahat? Matatanda ng angkan? Bigyan niyo ng katarungan ng lolo ko. Ibigay niyo sa unang hanay ng Lin ang nararapat na katarungan. Tatay, noon ay ninais niyo akong maging matagumpay. Hindi ito nagawa ng inyong anak, pero ngayon ay nagawa na ng apo niyo. At hindi na kayo, mabibigo pa habang nasa hukay na. Linya Odong, inaamin mo bang iyong kasalanan? Matatanda ng angkan, may dahilan ako. Pakiusap, makinig kayo sa paliwanag ko. Pinahamak mo ang angkan para lang sa sarili mong interes. Ibinulsa ang pera ng lahat. Anong dahilan pa ang sasabihin mo? Itatanong ko lang po, ang paninirang puri, pagtataksil sa angkan, katiwalian sa batas, at ang ibinulsa ang pera, ano po ang nararapat na parusa? 100 parusang palo at palayasin sa pamilyang Lin. Matatanda ng angkan, matanda na po ako. Hindi ko na po kakayanin ang 100 palo na iyan. Patawarin niyo na po ako. Yung niyan, dati ka namang mabait at tapat, pakiusap naman sa'yo, tulungan mo akong magmakaawa sa kanila. Noon, ikaw ang nagtraidor sa pamilyang Lin at isinisi mo ang lahat sa tatay ko. Magkadugo at magkapatid kayo sa angkan. Pero noong ang tatay ko ay pinatay mo sa bugbog hanggang mamatay. Naisip mo ba ang pagiging magkapatid nyo? Yung yan, may mabigat akong dahilan. Makiusap ka kay Tianming at matatanda para sa akin. Hi. Sa mga taon na ito, pinangarap ko na magbayad ka para maranasan mo rin. Ang hirap ng tatay ko. Sasabihin ko ang totoo. Wala talaga akong recording. Nilolo ko lang kita. Ano? Pengpei, ilabas ang batas ng bahay. Opo. Halika na. Hindi. Hi, sila iyon. Wala akong kinalaman. Ang pamilya ni Linya Odong ay talagang nararapat dito. Tama. Kung wala ang linyang unang hanay, wala pa rin tayong alam. Pinuno ng tribu. Ngayong alam na ang totoo. Nalinis na ang pangalan ng tatay ko. Ang tatay ko. Maaari na bang mapabilang? Siyempre naman. Ipinapahayag ko. Ang pangunahing hanay ng Lin ay balik sa pinagmulan. Si Lin Xiaotian, ililibing sa pangunahing puntod.
Mga ninuno sa itaas. Lapastangang apo, unang asawa linyong niyan. Balik sa pinagmulan. Anak, salamat sa iyo. Ikaw ang dangal ni tatay. Ikaw ang dangal ni tatay. Tatay? Kung wala po kayo, wala ako rito ngayon. Kayo po ang aking dangal. Kuya Tianming, madalas sabihin ni tatay, ang mga magulang habang buhay ay nabubuhay para sa mga anak. Sabihin mo, para saan ka ba talaga? Siguro dahil nakikita ng mga magulang sa atin ang kanilang sarili noon. Kuya Tianming, sa hinaharap, magkaroon din tayo ng bata. Gusto mo ba ng lalaki o babae? Hindi ako ganoon kakonserbatibo. Kahit lalaki o babae pa yan. Pareho kong gusto. Ang lalaki ay kamukha mo. Ang babae ay kamukha ko. Kuya Tianming, tapos na ang mga gawain dito. Babalik ka na ba sa kabisera? Oo. Ayos lang. Gaano ka man katagal? Maghihintay ako rito. Hanggang sa pakasalan mo ako. CO. Tawag ni Binibining niya. Hello? Tianming, iligtas mo ako. Lin Tianming, kung gusto mong iligtas ang babae mo, pumunta ka sa kabisera. Hihintayin kita.